Magandang araw mga kapuso, narito na po tayo sa episode 36 ng Makiling. Sabi nga ni Amira, siya po pala si Magnolia. Kapag may kailangan po kayo sa kanya, tawagin niyo lang po siya. Sabi naman ni Magnolia, magandang araw po sa inyo. Ngayon, inaalala nga ni Amira yung mga panahon na magkasabot nga sila ni Magnolia sa pagpaplano. Samantalang si Portia, galit na galit, sabi niya, mga wala kayong kwenta, mga tanga kayo, naisahan kayo ng Amirang yun. Sabi naman ni Oliver, total, Miss CEO, ikaw naman itong pinakamatalino, pinakamagaling sa amin. Ikaw na lang mag-isip ng plano. Sabi naman ito ni Portia, so ako na naman na mag-iisip. Ako na naman ang gagawa ng paraan. Alam ninyo, hindi basta-basta mapapatumba si Amira ng ganun lang. At hindi rin natin masusolusyonan ang pagpatay lamang sa kanya. Kailangan meron tayong planong gawin. Napaisip ngayon si Portia kung anong ang planong gagawin niya kay Amira. Ito'y walang iba kundi ang sindakin siya. Samantala, nag-aal sa balutan na nga itong pamilya ni Amira dahil nga maglilipat na nga sila ng bahay. Magkasama-sama na nga sila sa bahay nga ni Amira. Sabi niya, la, tulungan ko na po kayo dito. Ay salamat naman Apo. Alam mo Apo, hindi pa rin ako makapaniwala na buhay ka. Nakasama ka namin ngayon. Sayang nga lang, hindi na natin maisasama ang mga magulang mo sa bago mong tirahan dahil wala na sila. At saka ang uyente, nasa puso naman natin sila palagi. At saka kung okay lang sa inyo ni ate na ipalipat yung mga bangkay ni tatay sa kaninanay sa Memorial Park na malapit sa atin para hindi na tayo uuwi pa ng uyente. Kung okay lang sa inyo ni ate, naku Amira, maraming salamat ha. Malaking tulong yan Amira, sabi ng lola niya. Ngayon lumapit naman si Amira sa ate niya, ate tulungan na kita. Hindi, okay lang ako. Alam mo Amira, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka kasama namin sa loob ng 6 na taon na pagkawala mo. Sayang, hindi namin nakilala at nasilayan si Lola Peli. Pwede ba natin siyang puntahan sa puntod niya? Saan ba siya nakalibing? Magpapasalamat sana kami. Nakalibing kasi siya sa Canada eh. Sa Canada? Oo, doon kasi siya nilibing ng pamangkin niya. Yung kaisisa ng pamangkin. Akala ko ba wala na siyang kamag-anak na natitira? Parang wala, kasi wala naman siya pakialam kay Lola Peli. Pero nung namatay nga si Lola Peli, nagulat ako, bigla siya nagpakita at nagpresinta na ilibing si Lola Peli doon sa Canada para magsama daw sila. Ganun ba? Pwede ba namin siyang makita? Meron ka bang litrato ni Lola Peli? Sabi naman ni Amira, naku ate, kung makapagtanong ka, para akong kriminal ah. Saka ang sabi ni Rose, buti naman at pumayag yung pamangkin ni Lola Peli na ibigay ni Lola Peli yung pamana sa iyo. Ano ka ba ate, mas mayaman yung pamangkin ni Lola Peli kesa sa tita niya. Kaya hinayaan niya nang ibigay yung sa akin. Ito nga pala yung litrato ni Lola Peli. Samantala, pinuntahan niya itong kanyang kumpanya, itong Mutyang Maria kasama ang kanyang pamilya, pinasyal niya. Tuwang-tuwa si Lolo Tirso, sabi niya sobrang ganda ng lalagyan. Mukhang matibay to Amira. Ang gaganda, sabi naman ni Lola Ising. Sobrang ganda nito. Apo, yung mga produkto mo. Alam mo po Lola, simula nung namatay si Lola Peli, talagang pinagsumikapan kong palaguin itong negosyong to. Pinag-aralan ko to, pinagpatuloy ko to. Ngayon lumapit si Lola Ising, sabi niya, Mutyang Maria ang pangalan ng negosyo mo. Akala ko ba magbabago ka na Amira, pero kinakalaban mo ang Nexcelsium dahil mutya rin ang kanilang pangunahing sangkap. Alam mo Lola, wala naman po talaga sa plano eh. Pero simula nung namatay si Lola Peli, nagkita muli kami ng mutya. Nagtagpo ulit kami ng landas. Kasi nga ibinigay ni Magnolia yung natitirang mutya kay Amira. Kaya pinagpatuloy niya ito, diba? Kaya sabi naman ni Amira, alam mo ate, naalala ko yung sinabi mo sa akin dati. Kasi nga sabi nga ni Rose, diba? Pag-aralan daw ni Amira yung tungkol sa mutya. At yayaman daw sila, ito daw ang sagot sa kanilang kahirapan. Dahil nga kapag nangyari yon, makakapagpagaling na ng tao itong si Amira. Sabi nga niya, alam mo ate, hindi ko nalilimutan yung sinabi mo. Eto na, natupad ko na. Napalago ko na tong negosyong to. Alam mo, ang mga binibenta namin dito, mga murang halaga, mas mura kaysa sa Nexcelsium. Kaya dito pumupunta yung mga ibang tao na hindi afford yung halaga ng Nexcelsium products. Ngayon dumating na nga tong si Emily, boss friendship. So, nandito na yung van, nakahanda na para sa family mo. So, kararating lang ng family mo, so goodbye na agad. Nagpatawa pa nagtawanan sila
So sabi ni Rose, teka parang nagkita na tayo dati. Ah oo ate, doon sa libing ng tatay nyo. Ako nga pala yung best friend ni Amira, ako po si Emily. Ngayon, dati kami nga janitress sa eskwelahan, sa university, pero ngayon executive officer na ako. O di ba? Alam nyo, sobrang bait niyang best friend ko na yan, si Amira. Sobrang bait na boss. Talagang wala akong masabi. Sabi naman ni Lola Tirso, aba congrats sa iyo ah. Siyempre nagselo si Lola Ising, di ba? Kasi nga sobrang yung papuri niya kay Emily. Ngayon ito na yung tauhan ni Oliver, nag-update kay Portia. Madam, nakita na po namin yung target. Hindi ko kailangan ng update mo. Kailangan gawin mo na yung pinag-uutos ko na sindakin mo si Amira. Ito na, muntikan na nga niyang sagasaan. Tinakot lang niya. Napansin agad ni Rose na papalapit nga itong rumaragasang sasakyan at niligtas nga niya itong kapatid niya dahil nga alisto lagi itong si Rose Siyempre, sinundan ng mga tauhan ni Amira yung sasakyan. Sabi ni Rose, okay ka lang ba Amira? Salamat ate. Sabi naman ni Lola Ising, sino kaya yung mga yun? Nakakaba naman, nakakagulat sobra. Sabi ni Amira sa isipan niya, akala ninyo masisindak nyo ako ng ganito lang. Iba na to. Iba na tong Amirang kaharap ninyo. Samantala, concern nga si Emily, sabi niya, Boss Friendship, nasa na sina lola mo? Pinahatid ko na sa bahay. Ligtas na sila. Alam mo ba, Emily, nakontak mo na ba yung pinapakontak ko? Oo, yung mga witness, handa silang magbigay ng testigo base sa nakakita nila. Salamat talaga, Bes. Talagang maasahan talaga kita.